Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Kailan po makakukuha ni General Natates? You will learn about that sooner as soon as the NAPOLCOM board convenes again next week. Kasi nga ron po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWS ang inyong tinitignan. Eh di parang yung broadcaster na babae. Yan, dumating na yung presidente. Mga kababayan, ayan na. Ayan na. Oh, umikot na yung presidente. Oh, puta. Yan na, bumaba na. Bumaba na yung presidente. Tingnan nyo. Ayun. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Eh, hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo, kaya hindi ko kayo papatusin. So, yan, magandang araw sa atin mga kababayan. Nako, eto, John Vic Remulla, nagsalita na mga kababayan, at saka itong pagkasibak kay Gerald Torre, ito daw po yung mga dahilan mga kababayan natin. At saka itong si Senador Marcolita, tila mayroon pong binakbakan ngayon na isang broadcaster. Sino kaya ito mga kababayan natin? At mayroon pang isa. Sino kaya to si Boy DVD? Ayan, sino kaya to si Boy DVD? Yan pong ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel LB Gotilio, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So ito na, pakinggan natin itong si DILG Secretary John Vic Remulla mga kababayan natin. Thank you very much. Good morning to all of you. Thank you very much for your presence here. I have a statement from our department. The palace affirms that President Ferdinand Marcos Jr. has made the difficult but necessary decision to remove PNP Chief Police General Nicolas Torre III of his duties. The President believes that his national security apparatus must always work within the framework of the law. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOLCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to remove Police General Torre. This was not... Ibig sabihin si Pangulong Bongbong Marcos talaga ang nagpasibak dito kaya PNP Chief Nicolas Torre mga kababayan natin. An easy choice, but it was made in the national interest. The President is committed to ensuring a unified direction and collaboration across all areas in his cabinet, particularly those responsible for delivering security, peace, and order. The President expresses his thanks and gratitude to Police General Torre as his brief tenure brought new life and energy into the PNP. Nevertheless, the mission must continue. The Filipinos must be safe. To this end, the President has directed the incoming PNP Chief, General Natates, together with the Secretary of the Interior Local Government, to present within 1 month a comprehensive citizen security strategy focused on increasing police presence throughout the country and ensuring that every Filipino feels secure in their communities. That's all. Thank you very much. Thank you so much. Sinibak na si Pambansang Kamao mga kababayan natin. Yung sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla mga kababayan, talagang si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpasibak dito kay 5 minutes responde. Ayan. This is a question of maintaining the integrity of the institution. Sir, binalikan ko yung resolution ng NAPOLCOM 2025-0531 adopted last August 14 states that non-compliance with the requirements herein prescribed shall subject accountable officers to administrative sanctions. So, itong pag-relieve kay General Torre, parte ng sanctions dahil hindi sa pagsunod doon sa NAPOLCOM resolution? There is no sanction. The NAPOLCOM has not taken any sanctions as a body, nor has it been discussed, nor has it been filed. This is a personal decision of the President, and
he has, after careful perusal of the facts, the order came from the office of the president and not the NAPOCOM. Okay. Go ahead. Just go ahead. Okay. One more. Yung force... So, ayun mga kababayan, hindi po nang dahil doon sa Napolcom kaya siya pinasibak ng Pangulo, kung hindi, mayroon talagang dahilan ang Pangulo kaya siya sinibak. Sir, kailan po makakukuha ni General Nartates? You will learn about that sooner as soon as the NAPOCOM board convenes again next week. Okay, thank you. Yun. Si Nartates na talagang ito talagang panibagong PNP chief ng bansang Pilipinas, mga kababayan natin. Kaya mas maganda yan kasi PMA yan si Nartates. Ito kasi si Tory ay PNP ito. Pambihirang kwanto mga kababayan natin. Pambihirang PNP chief. Ngayon lang nangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na nagkakaroon po tayo ng PNP chief na galing sa PNPE, mga kababayan natin. So pakinggan natin tong sinabi ni Senador Marcolita ukol dito sa hinihingal di umano na broadcaster na kahit kailan daw ayaw daw talaga siyang interviewin itong broadcaster na ito, mga kababayan natin. Pakinggan natin si Senador Marcolita. Oo, simula pa lamang, di ba simula ang election sen itinalaga ko na kayo dyan eh. Ay, hindi wala kang naniniwala na mananalo ko. Nakita mo, sila po yun, sila po. Nakita mo ba yung isang, anong tawag doon? Pero kami, isa po kami doon sa naniniwalang mananalo talaga si Senador Marcolita. Gawa ng kinampanya din po namin si Senador Marcolita. Kaya kami lubusan po ang tiwala namin na talagang siya ay mananalo, mga kabayan natin. Broadcaster ba yun na babae? Ay, oo. Sino kaya yan? Oo. Nakakaawa yung broadcaster na yun eh. Totoo, hanggang ngayon po. Nakakaawa daw yung broadcaster na yan. Sino kayang broadcaster na yan, mga kababayan natin? Mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili at meron pa siyang kapares na kanyang pananaw din sen. Yung si Boy DVD, yung nakunan ng fake DVD dyan sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit daw? Sino ba yung Boy DVD? Kilala. Yun na nga, sino kaya yung si Boy DVD? Ito talaga si Sir Jin. May mga Boy DVD. Sino na naman yan, Sir Jin? Kung nila yun, ang pangalan natin, Yamas. Yamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam niya. Ano ba sabi? Kasi sinasabi niya, bakit daw parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang na pagtutunan nyo ng pansin ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Parang yun po ang yun po, lumalabas yan. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Yang mga broadcaster talaga yan, wala talaga yung magandang sasabihin kay Senador Marcolita kasi anti-Marcolita po yan sila. Ayaw sa mga Duterte, yan, yung mga broadcaster na yan. Ako, yan ang pinakaayaw nila si Senador Marcolita. Pero kami, gusto namin ang pagbabago ng bansang Pilipinas kaya Marcolita kami. Kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWS ang inyong tinitignan. Di parang yung broadcaster na babae. Yan. Yan, napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila sen eh. Kaya kung magsalita pa naman yun akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun nagtatanong, humihingal eh. Kakapusin ka na hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun po ba? Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa lang po, Sen eh. Unang hearing pa lang ako. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Yun na nga, kakaumpisa mo pala nga, Senador Marcolita, gusto na nila kaagad, na agad-agad, nandyan na yung mga gusto nilang maibabalita na hindi pa naman talaga kailangan. Meron pa pong pangalawa, pangatlo, mga ganun, hanggang pangatlo. Meron na po dyan na mananagot, mga kababayan natin, sa pangatlo na yan. Ang problema sa ganyang mga tao,
May Lalahatin ko na sila, mga ganyang Opo. uri ng tao. Oh, yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayo mag-isip. Pati vlogger, marami din ganyan. Yung mga ensaymada, ganun talaga mag-isip yan mga ensaymada, yung mga tanso na yan. Nako, ganun talaga mag-isip mo lahat. Iwan ko ba kung nag-iisip pa ba o hindi na. Ganyan kayo mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Opo. Okay. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Meron po yung paglalarawan niya sa Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa laying korte, the predicate, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Di pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag din na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Hindi ko kayo papatulan. Maiiksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo, kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Sabagay, yung babae na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin doon kahit anong mangyari. Ganun sa nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo sa... kahit anong mangyari talagang hindi siya magtatangka na... Sinubukan ko nang magparating sa kanya na... Pakisabi mo nga sa kanya, ako, na interviewin naman niya ako. Yan. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay, Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon dun sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Yun. Kasi magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, Napagbigyan. Mapagbigyan. Saka, sige ka ako, sige. Try mo. Try mo ka ako, pag-ngiti-ngiti ako eh. Ako, pagdating sa akin, tama ka kung ayaw na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yung mga yan, may mga sakit. Ayan. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter. Opo. Na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nag-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Opo. Wala tayong kikilingan. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalamansan, di ba? Isip-isipin mong mulat-mula pa eh. Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Kasi ginusto ng taong bayan, kaya po kayo nanalo, Senador Marcolita. Yun kasing broadcaster na yun, panay na lang nga ngayon. Oo, dati ayaw talaga yun doon sa mga Duterte. Noon pa man. At nung nangampanya nga kami dati kay BP Sara, kahit saan-saan na lang yan sumakay yung broadcaster na yan. Alam ko na yan kung sinong broadcaster na yan. Parang, anyway. Hindi kasi ganyan, sabi naman nung kausap. Hindi nga 2.8 million lang sila Bakit may pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama, na sa kanyang panukat hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin At ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Wala akong ospital dun Ang atin magiging Vox Populi sa araw na ito, ay yaman din lamang National Heroes Day ngayon at pag-uusapan. Ayan. Mag-interview daw kayo sa mga tanga, sabi ni Senador Marcolita. Ayan po yung sinabi niya.
interviewin nyo yung mga tanga na kagaya din sa inyo, mga kababayan natin. Ayaw talaga siyang interviewin kasi alam nung broadcaster na hindi talaga niya kakayanin si Senador Marcolita kasi magaling talagang sumagot yan at hindi po yan sunod-sunuran sa broadcaster, mga kababayan. Kung ano talaga yung tama, yun po talaga yung sasabihin ni Senador Marcolita. So ito, pag-usapan natin to. Ito daw yung dahilan sa pagkatanggal di umano ni PNP Chief Nicolas Torre III. Panoorin natin yung video at ang caption nito sa nagla-live, Arrival the President. Sounds pa lang, pang presidente na talaga, mga kababayan natin. Tingnan natin kung sinong bababa dyan. Ginamit. Talagang ang daming pulis na ginamit to, ang daming PSG, ang daming nako, basta kay akala mo talaga presidente ang darating dito, mga kababayan. Yan. Yan na. Yan, ilang patrol na yan. Ang dami nyo. Alam mo talaga, presidente yung darating, no? Yung mga bodyguard pa, oh. Oh. Kapulgo po, may... Yan, dumating na yung presidente, mga kababayan. Ayan na. Ayan na. Oh, pumikot na yung presidente. Oh, puta. Yan na, bumaba na. Bumaba na yung presidente. Tingnan nyo. Ayun. Ayan na, nandiyan na. Arrival of the President. Tingnan nyo naman kung sino yung bumaba. Arrival of the President daw, mga kababayan natin. Tapos ang bumaba, PNP Chief Nicolas Torre III, mga kababayan natin. Sino bang hindi sisibakin? Iloko-loko din to nagla-live eh. Arrival of the President ang nilalagay eh. Paano maging arrival of the President? Eh, PNP Chief lang yan eh. Paano magiging president yun? So, hanggang dito lang muna ating video, mga kababayan natin. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, LB Gotilio. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. God bless po sa inyong lahat.